Mr. Louis, pakitayo po at saka raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Maraming salamat. Take your seat. Okay, magandang umaga, Mr. Ben Herluy. Magandang umaga po, Senator. Siguro ang maganda dito, magkwento ka na lang kung anong nalalaman mo at ipakisabi lang sa buong bansa. Itong PDAF scam, ano nangyari, paano nangyari, sino may kagagawan, para malaman ng buong bansa ang buong kwento. Sige po, kayo na po. After pumasa po sa board exam ng medical technology, nagtrabaho po ako sa Chinese General Hospital. And then, nagbalak po ako na pumasok sa isang drug testing company. Ito po yung Pharmacity Drug Testing. Pero nalaman po ni Miss Napoles, ang aking pinsan, kaya po pinsan, ang lolo ko, si Tomas Luy, at saka yung lolo ni Madam, magkapatid. So yung father ko, at saka yung mother ni Madam, first cousin. So kami po ni Miss Napoles ay second cousin. So 2002, kinuha po ako ni Miss Napoles kasi sabi pa niya sa akin, magbabalak na magtatayo siya ng drug testing company. Sabi niya, kaysa naman daw magtatrabaho ako sa ibang drug testing company. Sabi niya, nagbabalak na siya dahil meron siyang kaibigan na yun ang negosyo. So, nung kinuha po ako ni Miss Napoles, hindi ko pa po alam kung ano talaga yung negosyo nila. So, nung nandun na po ako sa kanya, kasama-kasama ko na siya, every day kasi nagstay po ako sa 635 San Isidro Street, Ayala, Alabang Village. Yung husband niya, yun yung parang kumaga driver, tapos si Miss Napoles, tapos kami lang tatlo sa kotse. So madalas ko na po yung narinig mga tinatawagan niya pong mga kausap niya, mga politiko. Then dumating sa punto na naisip ni Miss Napoles na magaling nga ho ako umawak ng mga kasi syempre alalay ako ni Miss Napoles nung una, to the point na pati yung mga paghawak ng mga pera niya ay pinapahandle niya sa akin. So sabi pa niya sa akin yung mga releases ng disbursement ng pera niya, so yun yung ina-account ko. So dumating sa punto na sabi ni Miss Napoles, dahil nga po may gusto niya, may diary din ako, yung everyday na pina-follow up transaction. So hati kami sa pagtatawag. So kung siya nagtatawag sa mga politiko, ako naman at tinatawagan niya rin po yung mga implementing agencies, yung mga government officials na kausap niya. And then minsan ipapasa niya sa akin na ipapakilala niya ako. Sinasabi niya yung secretary ko o yung tao ko na magpa-follow up na lang sir sa mga collections or ano na ng status ng projects. So dumating po sa punto na hanggang gano'n na yung kaugalian everyday na ginagawa po namin. So sabi ni Ms. Napoles, dahil magaling nga po ako mag-liquidate, magaling nga po ako yung inaalam ko yung mga disbursement ng pera niya, paglabas ng pera niya. Hindi lang ho yung mga personal expenses niya. Tapos at the end of the day, nagre-report ako sa kanya yung pera niya sa bag. So balanse ito at alam niya. So nire-report ko sa kanya, ganito napunta yung pera niyo, ganito yung napunta. Sabi ni Ms. Napoles, magaling ka mag-liquidate magaling ka mag-liquidate. Maglista. Kasi nire-refresh mo ko, alam mo lahat kung saan napunta. So sabi ni Ms. Napoles, so ilalagay kita sa opisina diyan na nga ho sa Discovery, sa JLN Corporation sa 2502. So nandun na po ako sa Discovery, doon ko na po nakilala ang mga seniors ko, yung mga kasamahan ko na sa office, sina Miss Marina Sula,
si Miss Evelyn De Leon, si Miss Marlina Suñas, at doon ko nalaman po sila ay mga presidente na rin po ng mga foundations. So prior to that, meron na akong Jokris Trading na si Miss Napoles na itinayo, Jokris Trading, na nagtatransact na rin po siya sa gobyerno. And then, meron pa siya isang TNU Trading na which siya rin ang may-ari noon, pero ginamit na or dami lang din po yung isang kasama namin na yung office mate ko na si Mr. Nathaniel Tan, na he passed away last May 3, 2007. So napag-alaman ko na itong mga seniors ko nga po, bukod itong si Jokris Trading, si Miss Janet Napoles at si Nathaniel Tan, na suppliers din sila sa government agencies. Itong tatlong foundations din ito na si Miss na ibinuo ni Miss Janet Napoles na si yung POPDF, Philippine Social Development Foundation, tapos yung Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation. Ito pa nasangkot sila doon sa issue ng fertilizer fund scam na nakasama sila. So nag-create si Miss Napoles ng another foundation na naman kasi ang sabi niya, kinakailangan maglaylo muna ang tatlong foundations na iyon kasi kumbaga sunog na at nasangkot nga doon. So siyempre kasama ko si Miss Napoles, sabi niya ho sa akin, ikaw ba gusto mo tumulong sa mga sa mga tao, ganun. So siyempre ang pasok ko nga, ang pagkaalam ko pag foundation nga, alam mo yung tumutulong sa mga tao, wala naman kasi lang ko medtech, so hindi ko rin alam yung paano sa gobyerno. So sabi po ni Miss Napoles sa akin na gusto mo ba tumulong kasi ganyan nga ang ginagawa nila Miss Marina Sula, nila Miss Baby, nila Miss Marlina Suñas, sina Miss Evelyn De Leon. So sabi ko, sige. So ang aking mga incorporators nga po, nilagay ko yung mga classmates ko rin at kasama ko sa church, mga medtech din po, mga kasamahan ko. So nawala na po yun sa isip ko kung natuloy yung foundations kasi sa opisina kasi meron kaming kanya-kanyang designation. Like si Marina Sula, siya yung nagagawa ng mga SEC papers kasi siya yung nagpe-prepare lahat. Tapos magpipirma na lang kami. Tapos yung tatlong foundation na yun kasi nabuo po yung aking foundation 2004 eh. So akala ko hindi na siya nagamit kasi syempre pero nag-submit na po ako ng documents ng mga names kay Miss Napoles sa aking pinsan. So syempre dahil kamag-anak ko nga ho siya at saka yung sabi niya nga sa akin, syempre ate kasi ang tawag ko sa kanya eh. Sabi ko, sige ate, kung yan po ay makakatulong, at least maganda yun dahil medtech nga ako. So makakatulong ako gagawa ng mga outreach or medical missions, ganun. Sabi niya, sige, mag-submit ka ng mga pangalan o tingnan mo yung mga kasamaan mo presidente, ganun. Ang mga kasamaan mo office mate, hindi pa niya sinasabing presidente. So hindi ko na po yun napansin. Tapos sabi nga po na yung foundation na nag-meeting, dumating sa punto na nag-meeting kami, sabi po ni Miss Napoles, yung foundation mo ay anong tawag nito, ripe na kasi 3 years. So kailangan pwede na siyang mag-transact sa gobyerno kasi based on the COA circulars na sinasabi doon, at least 3 years experience. So ang opisina na po nagpe-prepare lahat ng dokumento sa mga financial statements, mga ganon. So ganon na po ang nangyari. So ginamit na po ni Miss Napoles yung aking foundation. Dahil personal po ako assistant ni Miss Napoles, nung inilagay niya po ako sa opisina,